So yun lang mga kaunat, ayan, ang video ito ay gagawin ko para sa gustong gumawa o magkabit o kung nagtatanong siya kung paano kinakabit yung reverse ng mechanism trigger. Ayan, sa mga ngayon gumagawa ko ng trigger, malapit na ako matapos, dalawa na lang gagawin ko. Naisipan kong gawa na lang muna ng video. Ito mga kaunat, ang ibig sabihin. Ayan, kung nakagawa ka na ng, nakatry ka ng gumawa ng mechanism trigger na pang night dive, kagaya nito, wala siyang reverse. Ayan, iniisip mo kung paano i-set up yung line release, kagaya nito, yung sa reverse nya. Ayan, kung paano ito i-timing, i-set up ng maayos sa loob. Yan yung gagawin natin ngayon. Ito, ang sample natin. Dalawa ito sila. Dalawa na lang itong gagawin ko na may line release. So yun mga kaunat, ito ang gagawin natin ngayon sa video nito, no? Ayan, sana may matutunan kayo sa gagawin natin ito. Kasi nag-iisip yung iba kung paano. Merong iba siguro na nag-iisip kung paano i-set up itong reverse ng mechanism trigger. Yan, kagaya nito. Hindi ko na ipapakita mga kaunat na kung paano ko ito nililinis, kung paano ko ito ginawa. Yan, basta ang video ito kayo kung paano lang i-set up itong line release nya dito. Ayan. Kung paano ito i-set ng maayos kapag ka nakabit na itong dalawang pesa nya na ito. Ayan. Yan ang gagawin natin ngayon para at least kapag paano makapag-share tayo ng kaalaman sa mga gustong matuto ng paggawa ng mechanism trigger, ano? Ayan, medyo may kahirapan talaga ito mga kaunat, no? Kapag nagkamali ka ng set nito, ayan. Kaya kapag nagkamali ka ng set ng ganitong klaseng trigger, ayan, maaaring nakaganyan siya, maaaring naman bulusok siya ng konti. Ito, nilagyan ko ng gatla dito para sumabit talaga yung lines. Ayan, hindi siya yoko, yung sakto-sakto lang siya. Ganyan. Meron kasi nakaganyan. Ibig sabihin, nabitin yung pag-adjust niya. Ayan. Siyempre, gagamitin natin ito ng trigger housing. Meron na rin siyang butas dito para sa line release. Ayan, ikakabit ko na natin yung sear niya at saka leader niya. Ito, nabapping na rin ito. Hindi na natin masyado pakikitabi, no? Sakto na to, okay na to. Ayan. Para malaman din natin kasama na dito kung paano natin ginagawa ito ng kinakabitan ng spring, DIY spring na ang gamit natin ay number 12 na stainless wire. Number 12 mga kaunat, mas maganda. So let's go, umpisa na natin. So yung mga kaunat, ang una natin kakabit ay ito. Ayan. Tapos may mga lock pinatay dito ng mga yung mga sobra-sobra natin pinagputulan kanina. Yung lock pin, kung sa mga nagtatanong anong size ng lock pin mo idol na ginagamit, ito ay 1/8. Kung gaano kalaki yung bala ng ito, gaano kalaki yung bala ng bali na ginagamit natin, yun na rin siya laki nito. Yung ibang ginagamit nila ay 3mm. Ito, ganito 3mm, malaki. Ito sa akin ay 1/8. Kasi bakit kapag masyado na malaking butas, ayan, halos mag-placing na yan dito. Ayan, basta 3mm, 1/8 ang ginagamit ko mga kuwat na pang lock pin. Okay, pasok na natin to. Ayan, sa pagkapasok ito mga kuwat, kailangan nakapantay itong trigger housing. Ayan, ipapasok mo yan dyan, itutulak mo lang yan dito, hanapin mo lang yung butas sa loob. Ayan, hindi ko na masyadong tinututok mga kuwat kasi wala tayong cameraman. Ayan. Pala yung GTN. Bo. Kasi pumasok na siya. Ayaw makita niyo. Yan. Nasa loob na yung CR natin. Hindi na tayo naglagay ng spacer kasi minsan pag maliit yung ginamit natin yung flat bar nito ay maluwag yan siya dito. Ito kasi ay sakto lang yan siya. Ayan, hindi tayo magagamit ng spacer. Ang gamit nga pala natin flat bar na dito mga kaunat ay number 6mm na flat bar. Pati yung ginamit natin ito 6mm, kaya sakto lang siya mga kaunat to. Ayan, kahit hindi ka na gumamit na flat washer sa kabilang gilid, okay na yan. Na pre-wheeling na yung ating sear dyan. Alugin lang natin mga kaunat para smooth yung ating trigger. Pag tumunog siya ng ganyan, ibig sabihin walang sabit yung ating sear sa loob. Tapos ikakabatin natin ito. Ayan, dahil makapal ito, number 6, lagyan natin ng tabas sa gilid, kabilaan, para dyan lumapat yung spring.
Kasi kung ipaplat natin yan, iibit yan dito sa loob. Ayan, hindi na mo clear yung ikli sa bawat kilid ay maliit na lang. Ayan, kaya hindi na pagkakasya yung spring yung gagamit natin, kaya kailangan meron siyang tabas sa kabilang gilid yan. Kagaya ganyan, may space pa siya. Ayan. Ngayon, ang gagamitin nating spring yan ay ito. Number 12 na stainless wireless wire. Sana makakasundan nyo ito, no, para makita nyo kung paano tayo naglalagay ng reverse sa trigger. Ayan, kailangan may gatlayan sa ito mga kaunat. Kasi mga nakagawa na ng trigger na walang line release, ito madali na lang para sa inyong sundan ito. Ayan, i-lock natin, ipasok natin itong lock pin, tapos iikot natin itong wire. Isang ikutan niya mga kaunat, ganyan lang yan, isang round lang, para hindi masyadong sumikip sa loob at saka hindi masyadong matigas. Ito ang magandang spring mga kawan na gamitin nyo sa pag gumagawa kayong trigger. Stainless wire. Ayan, nakaganyan siya. Nakaganyan lang yan. Dito sa video ito ipapakita ko rin paano natin ito ipinapasok sa trigger housing. Paano natin ito pinapasok. Kasi yung iba pinapasok agad yung spring. Yan, medyo mahirap yun kapag hindi ka talaga, wala ka talagang strategy paano gagawin yun, mahirapan ka. Kailangan dalawang lock pin yan pagka ganun. Ito hindi na. Yan, ganito yung pagpasok ng mga kaunat. Yan, dito na yung tira sa loob. Yan, ito na maganda, pasok dito sa loob. Ay makikita naman natin yung mawangin, mabutas niya kung pasok na. Saka natin pasok yung lock pin nya. Ayan, pasok na siya. Ayan. Ngayon, ipapalusot natin tong wire na to sa loob. Kaya kung paano gagawin natin yan. Kukupian mo natin yung dalawang dulo niya mga kaunat gamit ang long nose plies. Para yun ang dudukutin natin mamaya. Ayan, dapat ganyan siya. Nakaganyan. Ngayon, ipapasok natin ito sa butas. Yan, sana masundan yung mga kaunat. Napaka-importante ito. Malaking tulong ito mga kawan sa mga gusto gumawa ng trigger. Yan. Yan, nasa loob na siya. Tapos dito natin dudukutin sa loob. Yan, nasa loob na siya. Yan, bumabalik niya ang ating, gumagalaw na yung ating gatilyo. Tapos isa na naman sa kabila. Medyo bibilis-bilis ako lang mga kaunat ng konti dito sa kasi ang hindi naman talaga ito ang pinaka topic ng ating video ngayon. Mamaya yung paano na tayo nag-set up ng reverse o line release ng trigger mechanism. Yan, sundan nyo na ito mga kaunat paano ang ginagawa na to. So yan, pasok na yung spring sa loob. Ayan. Pupulin na natin to. Yan, pupulin na natin ng sander. Sander ang gagamitin natin mga kawan, hindi plies para talaga sagad na sagad siya sa pinaka trigger housing nya. Ayan. Tapos itong lock pin nya lampas na to, puputulin na natin to. Isasagad natin sa may trigger housing bago pupulin na natin ng martilyo. Para makapag-set up na tayo ng reverse. Kaya pa ng mga kawan sa sander nito, itong dulo na to, huwag agad puputulin ng sander yung pinaka sobra nya. Mag-iwan na ng konti para yun ang babalihin dito ng plies. Para yun ang magiging lock tutukin niya pagka pinukpok natin. Tapos dito natin siya pipit-pitin. Yung pinagputulan. Tumba na. Natumba yung camera. Ang hirap ng walang tagahawak ng camera. So yung mga kawan, ito na yung napit-pit na natin siya. Kabila, itong isa na lang. Itong isa ganun din ang gagawin dyan. Pwede na natin itong mapingin.
So yun mga kaunat, nakabit na. Yan, nakabit na natin yung leader niya tsaka yung sear niya. Ang isusunod na natin ito, itong medyo topic natin sa video to. Kung paano natin. Yan. Nakabit natin ito mga kaunat. Ayos na to. So yung major topic natin dito sa may video to, kung paano natin ilalagay yung reverse dito sa gilid. Paano natin isi-set up. So ito yung mga kaunat. Yan, sundan nyo na lang. Yan. Ito yung kanyang reverse. Yan, nakapagay niyan dito. Yan, alam nyo naman lang yan eh. Nakaganyan yan. O lalagay talaga yung mga kawan kasi ganyan talaga yan. Kapag nasa barrel bat na yan, ipapantay na yan sa pagka ilagay na sa barrel bat niya. Gagawin natin sa mga kawan at ay sasalpak natin ng bala to. Kailangan na sumampa na yung ano, yung sear sa may kanyang leader niya. Ayan, mga ganyan na. Yung nakalak na yung bala niya. Ito ngayon yung nakatayo to sa gilid. Yan, kung saan natin iipit itong ano to, reverse na to, nakaganyan dapat yan. Ayan. Ito, bubuhin natin ng lapis yan, lalagyan natin ng mark yan. Kaya mamarkahan natin para doon tayo kukuha ng guide kung hanggang saan talaga tayo papakato sa loob nito. Pagkatapos yan, meron na siya. Gamit tayo ng eskwala. Yan, tingnan natin binihirap natin kanina. Kailangan mga kawan maging maingat tayo sa pagsiset up nito kasi kapag hindi natin masyado nakukuha ito, masisira yung material sa atin tsaka magpapaulit-ulit tayo tsaka magkakaroon ng panibagong butas. Kapag ang butas kasi nila mga kawan, ang butas doon sa lang, kapag ginaglayan mo ito, papangit na ito, lalak na yung butas nya. So nakikita nyo, yan yung guhit nya, yan ang ipapaka set natin dito, dapat nakaganyan siya, ipakabangga natin ganyan. Yan. Pero meron pa tayong gagawin dyan, basta-basta na ganyan na lang kagad. Yan, kailangan kasi ang butas nito mga kaunti, tagusan yan hanggang sa likod. Gagawin natin, ikulahan naman natin dito pag ito para dalhin natin yung guhit niya sa likod, yung butas niya sa likod. Ayan, may guhit na siya mahaba, kita ba? Ayan, may guhit na siya. Tapos ano dito sa likod, lagyan din natin ng guhit para kung anong butas natin sa ibabaw, ganoon na rin sa likod niya, para hindi na tayo gagamit ng mahabang bala ng barina para ipatagos siya pag ganyan. Ayan, kasi pangit kapag mahaba yung bala ng baril na nakausli, tumatabingi yung tumatabingi yung pagkakabutas. Gagawin natin, bubutas natin dito, tapos babalik tayo, bubutasan dito, ganoon siya, para maliit lang yung ano ng bala ng baril na mga ganyan lang kalit, para hindi bumingkong, kasi bumibend yung bala ng baril na kapag mahaba masyado pagkakakabit. So yan, mamaya na tayo dito mga kawan, mamaya to, ito yung mamaya to, ihuli na natin to, ito muna. Ayan, ito meron tayong marka dito, maglalagay lang tayo ng mark para sa butas niya dito. Kailangan hindi itong lock pin na to hindi dumikit sa may guhit. Mayroon siyang clearance na konti. Ayan, yun na lang mga kaunat ha. Ayan, mag-mark tayo dyan. Pero sa akin kasi kapag ako na gumagawa, hindi ko na nilalagay ng mark, yan diretso na yung gawa ko. Ayan, lagyan na natin mga to. Tapos kailangan natin ng concrete nail. Tapos kung saan yung marka natin, doon tayo magpupukpok. Lalagyan natin ng tanda. Huwag lang muna masyadong lalakas sa pagpupok mga kaunat. Kailangan magkaroon muna ng gatla yung ano, kaya yan. Yan. Kapag ganyan, hindi na siya uurong yung pako niya kahit lakasan mo na yan. So yan, may ganyan na siya. Saka natin ito babarinahin. So yung mga pagka wala kayong ganito, wala kayong ganyan na pambutas, pwede naman manumarina. Ayan, meron naman ako isang barinan dito eh. Ayan, balik nga lang yan yung kasi isa malaki yun. Kasi may butas na siya mga kawan, kailangan butasan din natin likod. Ganun lang din. Ayun, sa mga kawan, masundan nyo itong ginagawa natin. Napakahalaga nito mga kaunat.
Kapag sa malamang sa unang base mo gagawin, mahihirapan ka talaga. Hindi naman talaga kasi kagad na kukuha sa isang bagsakan lang eh. Uulit ka talaga yan hanggang sa matuto ka talaga. Ito ka na mga kaunat, may tagusan na siyang butas. Ang gagawin natin dyan, hindi pa yan papasok ito mga kaunat, hindi yan papasok. Papasok na siya pero sobrang higpit. Kailangan maluwag yan. Siyempre lababarin natin, paluluwag natin at parina. Ito. Ito yung likod. So yan, papasok na itong ating lock pin. Yan, maluwag na yan siya. Kailangan ganun. So yung mga kaunat, butasan na natin to. Yung pang trigger natin na pang mechanism trigger na may line release o reverse. So yun, ganun mga kaunat na kailangan na mabuta ka sa taas baba. Ayan na. Pakaluwag siya. Ang susunod natin na ito na, pinaka-importante dito. Ayan. Kailangan yung guhit natin dito, ayan, maliit lang yan. Kailangan nakaganyan siya dito. Lumapas siya o dumikit siya doon sa may butas na sa guhit na nilagay natin. Ayan. Unahin natin mga kaunat ay bubutasan muna natin to. Hindi na natin ilalapat ito. Kung hindi natin mamarkahan yan, hindi na natin guhitan yan kasi yung iba kasi ilalagay sa ilalim tapos mamarkahan dito. Yan, nagmimintis yun mga kaunat, nagmimintis yun. Kaya kailangan may clearance lang ako dito. Clearance lang tayo dito. Magbubutas tayo banda likod. Kailangan makapalin dito banda. Para kung mayroong kung hindi mo siya bumunggo, pwede tayo magbawas. Pleasing na bawas lang. Para matansya natin kung paano natin i-set up na maganda ito. Lalagyan natin ng marka ito. So yan, ganyan. Dito natin papakagat yung barina. Ibig sabihin lamang yun dito, kabila. Okay, let's go. Ayan, butas na. Yan, siyempre kagaya pa rin ng dati. Kailangan natin palakin yung butas nito. Para pumasok tong lock pin. Ayan, maluwag na siya. Yung mga kaunat, kailangan pag gumagawa tayo ng ganito, kung sa may sear niya man o sa ganito niya man o sa may gatilyo niya, siguraduhin lang natin nagaganito maluwag siya. Minsan kasi pag medyo masigabong butas na ano yan, medyo sumasabit pa yan. Kaya kailangan freewheeling talaga siya para maging smooth yung ating trigger. So yun, ito na tayo, dito na tayo. Linisan na natin yung butas. Yung mga kaunat, lagi natin babasain. Yan. Tapos mapapansin nyo mayroon itong mga kanto. Tatanggalin natin itong mga kanto na to. So ito na siya mga kaunat, no? Yan. Napipera tayo na isang lock pin na makatagos sa may ilalim niya. Ang una natin gagawin mga kaunat ay ilalagay natin itong lock pin sa may reverse. Tapos ilalagay muna natin dito sa may ibabaw niya. Huwag muna kagad sa loob. Yan. Yan. So ganyan. I-set up mo mga kaunat maganda. Yan. Huwag yung nakayuko na ganyan. So ganyan. Yan. Okay siyang ganyan. Yung kuyuko mga konti na ganyan. Saka mo sisilipin yung guhit mo doon. Yung guhit natin dito. Yan. Kapag ganyan ang gusto mo set up, alayin ganyan pagkaka-align mo. Okay na yan. Pwede mo pa yuko-yuko na konti ganyan pag ganyan yan. Na hindi lang siya bulusok ng gusto. Kasi dudulos yung tali dyan eh. Yan nakaganyan. Tapos, yung guhit natin dyan makita mo medyo malabo na sa video. Yan, basta meron tayong guhit dyan mga kaunat. Kung saan yung tatamaan ng guhit sa may dulo ng ano to, ng reverse ito, yun ang tatabasin natin. Na. Hindi na makita yung guhit. Ayan. Basta kung saan yung bumangga ng guhit yan mga kaunat, yun ang tatabasin natin. Yan, may guhit dyan eh. Kita, hindi makita. Yan, ang naabot yung mga kaunat yung halos kanto nitong
reverse, yun ang tatabasin natin. Yan, medyo makasil na pagkakasit up itong reverse mga kaunat. Pero ano pat matututo rin talaga kapag talagang interesado ka. So yan, tapasan natin yung bandang dulo, yung bandang kanto niya. Ngayon, para mas talagang sigurado mga kaunat, ilalagay natin uli. Uulit-ulitin na natin mga kaunat kasi kapag nasobrahan, yan na, sayang ang pagod mo, uulitin na naman sa umpisa. Gagawa ka ng panibagong reverse. Ayan. So yun, may konting sabit pa siya mga kaunat, pero try natin pasok sa loob. Yan, try natin ipasok sa loob. Yan, sana nasusundan nyo mga kaunat, napaka-importante ito mga kaunat, sana sundan nyo. Kung talagang gusto mo magkaroon ka ng mechanism trigger na may reverse, yung ganitong klaseng ano ka kaunat, yung ganitong klaseng trigger, kung meron ka ng ganitong nagawa, pwede yan, pwede mong gawin ganito. Yan, bubutasan mo lang naman yung gilid dito eh, tatapasan mo lang yan dito, tatapasan mo na yan siya. So yan, ganito siya mga kaunat. Hindi pa natin ito nababaping kaya maitim-itim siya tingnan. Titingnan natin ngayon pag nilagay natin ng bala. Kailangan. So ito mga kaunat, ilagay na natin. Yan, sana nasundan nyo ha. Lagi tayong magguguhit talaga, guguhitan natin pababa. Ayan yung guhit natin hanggang sa likod. Pero kung yung butas natin dito, yun din sa likod, butas niya. Yan, ito importante niya mga kaunat, ito na ilakabit na natin yung reverse. Hindi ko sigurado to kung talagang saktong-sakto na itong butas natin kasi hindi naman talaga nakuha sa isahan yan eh. Dandaan lang yan kasi kapag binigla mo naman at sumubra naman, magiging yuko na siya pag ganyan, wala na yan. Sablay na yan, hindi pwede. Kasi pag sinabitan mo yung tali, kasi babapingin pa to, pag sinabitan mo yung tali, higpit yan kasi may bungee pa yan, yung lines. Palos yan, mapapalos yan, tatanggal yan. Nakakaya naman sa, kung nagbibenta ka, nakakaya naman sa bumili. Kung sa'yo naman, maiinis ka lang. Yan. So try natin, pasok natin itong bala. Kung maganda na yung setup natin ng reverse. So yun. Nadali rin agad. Yan. So yun mga kaunat. Yan. Pag kinalapit mo yan, ayan, magpapaba na siya. Yan. So yan, hanggang dito siya may mga kaunat, stock bull na siya sa ganito. Yan. Pero para sa akin mga kaunat ay konting yuko pa. Konting ano lang, konting nasa na lang konti. Kasi nakaganyan siya kanina, nakaganyan. Kaya ang gusto ko medyo ganyan siya. Kaya siya ng konti lang naman. Babawas naman natin konti lang, pleasing lang mga kaunat ang tapos nito ah. Huwag niyo nalakihan, huwag niyo ano kasi sobrahan ako, sayang, uulit talaga kayo. So yan. Yan, nakaganyan siya. Nagbawas ako ng konti dito, pleasing lang. Para sa komportable na ako sa align ko ng liner face. Hindi mo na nakakalating binabapping yan mga kaunat. Ito, nabapping na to lahat tsaka sa loob. Ito lang reverse ang wala nabapping. Kasi huli na natin yan ibabapping. Ayan, try natin uli. Ayan, ganda ng pasok. Yan. Kanina kasi mga kaunat, medyo nakaganyan siya na konti. Nagbawas lang ako ng konti. Konti lang naman. Ayan. Ayan, nakaganyan siya mga kaunat. Saktong-sakto na yan. Na pag sumabit yung mga o mag-breakaway man tayo, gumawa tayong breakaway o yung lines na dito, hindi niya siya papalos. Ayan, baba na yan siya. Diba? Pasok natin ulit yung bala. Yun, ganda ng pasok mga kaunat. Ayan. Tapos release. Yun. Yung sa likod niya hanggang ganyan lang yan siya. Ayan. Kapag ganyan mga kaunat, pwede na natin itong putulin sa likod. Pag putol, kunting pukpok ng martilyo, bapping na lahat, bappingin natin, tapos yun malinis na siya. So magiging ganito na siya. Yan. Ito, mga nagawa na natin. Mga trigger mechanism with line release. So yun mga kaunat, sana na may natutunan ka. May natutunan kayo sa ginawa natin tutorial ngayon. Ayan, last na lang na isang trigger lang gagawin ko. Ayan, gagawin ko na yung mga nag-order sa akin. Yan, nag-iwan lang tayo ng bakas. Pero hindi tayo nag-iwan bakas sa daanan na may mga bakas. Ito ibig sabihin bakas ng kalaman. Para sa mga gusto matutong gumawa ng mechanism trigger ng line release. Ayan. Tapos sa susunod na video papaliwanag naman natin kung anong purpose nito.
Kasi meron siyang gatilyo dito, bakit meron pang ganito dito? May mga nagtatanong talaga na ganyan. Ay sa mga gustong sa may mga nagtatanong sa akin kung paano daw magbutas ng shafting ito, bala, kung paano nagbubutas, paano bubutasan na hindi dumudulas yung bala ng barina, saka kung anong laki ng bala ng barina ang kailangan. Sa susunod na video gagawin natin yan. Yan, huwag niyo nakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel mga kaunat, no? Tari sa ating Facebook page na Algin Habonillo para maging update tayo sa mga ideyang ipapalabas natin o ipapahagi natin sa mga ka-espero natin at sa mga gusto pang matuto. Salamat na napakarami sa inyo. Magandang hapon.